Emperata para sa COVID 2019. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID 2019 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay.
0939-71779-77 at 0936-862-5001. Mga textmate, mga chatmate, text ako kayo. Ang dami ho natin balita na bukas pa lamang ho mababasa. Pero ngayon ho, madidinig nyo na ho dito ha, sa radyo ng Masa Entertainment Net Radio ha. Nandyan ho ang ating kasamang si Errol Borromeo ha, nasa baba ho ng himpilan. Umiinom ho ng soft drinks na kulay asul. Kasama ho niya ha, ang hoso ng opinyon ng Masa Tambalang Efren Badaraga at Yudi Tobias ha. Nasa baba ho sila ngayon ha, nagso-soft drinks ho ng kulay asul. Tuloy-tuloy lang tayo. Pero bago yan, siyempre ha, nais ko munang i-shout out itong aking mga masugid ho nga mga taga-subaybay. Yung aking mga listener sa iba't ibang panig ng mundo ha, nakamonitor na ho sila sa atin, lalong-lalo na ho yung ating OFW ha. Diyan sa bansang Bahrain, bansang Saudi, bansang Japan at Singapore ha, nakatutok na ho sila sa atin. Ganon din ho yung mga kababayan natin mga Mindoreño dyan sa Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, nakamonitor na rin ho sila sa atin. Maging ang mga kababayan ko ho ha, dyan sa lungsod ho ng Davao, partikular na ho dyan sa Barangay 22C, Quezon Boulevard, Davao City ha, na pinamumunuan siyempre ng walang katalo-talong aming barangay chairman, yung aking ninong na si Eduardo Milyondaga. Ayan, nakamonitor na ho yung kanyang napakasipag hong anak na si Eric Milyondaga. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin. Ang katatapos lang ho ng programang opinyon ng Masa na mapapanood at mapapakinggan ho tuwing araw ho ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Alas 2 hanggang alas 3 ho yan ng hapon ha. Siyempre dito lang ho, siyempre ha, sa radyo ng Masa. Guess ho nila kanina ha, ang isa sa mga low profile at masipag hong opisyal ng QCPD Police Station 4 na si Deputy Station Commander Major Marlon Mayuga. Mabuhay mo kayo ha. Nakamonitor na rin ho sa atin ang ating mga masugidong taga-subaybay dyan sa bayan ho ng Apare. Yung mga Aparianos ha, at mga Cagayanos nakamonitor na rin ho sa atin. Ganon din ho yung mga kapatid ho nating Muslim ha, dyan sa Hulo-Sulo. Ayan yung mga Alam family ha. Ayan, pamilyang Alam, ayan ha. Nakamonitor na ho sila sa atin. Ganon din ho yung mga Bicolano ha, at Bicolano ha, Bicolano Bicolano at Bicolana, ayan. Dyan sa bayan ho ng Sorsogon at bayan ho ng Legazpi. Ayan, nakatutok na ho sila sa atin. Ganon din ho ang mga Romlumanon ha, na pinamumunuan ho siyempre ng masipag at walang kapagurang Gobernador Jose Otecriano. At siyempre yung mapagmahal ha at matulunging Congressman Attorney Bodoy Madrona na lagi hong bukas ang palad para ho sa mga humihingi ng tulong. Ayan, nakamonitor na ho sila sa atin. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Yung mga Bulakenyo at Bulakenya nakatutok na rin ho ngayong maulang hapon. Kaya wag ho kayong maglilipat dahil ang dami ho nating balita na bukas pa lamang mababasa sa iba't ibang pahayagan, pero ngayon ho madidinig nyo na. Unang-una na ho yung San Lazaro Hospital daw ho, abay loaded na raw ha ang umano'y kapasidad ho nito sa pagtanggap daw ho ng mga COVID patient. Sus Mariosep.
At ito ho ang matindi ha. Ito ho ang akusasyong suhulan ha. Hingil pa ho dito ha. Hingil pa rin ho dito sa franchise renewal ho ng ABS-CBN ha. Sinasabi nga nagkaroon daw ho ng ikangay suhulan ha. Na 200 milyong piso. Totoo ho kaya ito ha? Grabe ano ha. Samantala ho, pulis sibilyan ha, patay ho sa sumabog hong bomba ha, dyan daw ho sa Maguindanao. Kaya kapapasok lang ho ng mga report. At ito ho mga sanitizer daw ho nga produkto ha, may pinangangambahang kontaminado ha, umano ha, dito ho sa toxic methanol na sinasabing dumarami pa raw ho, Sus Mariosep. At ito hong panukalang ihiwalay ng pasilidad ang mga heinous crime convicts ha. Abay, suportado raw ho yan ha, ng palasyo ho ng Malacanang. Ayon ho yan sa Senate President Vicente Tito Soto. At ito ho nga pagpapatupad ho ng localized lockdown sa Metro Manila, abay inihirit ho yan. At publiko ha, abay wala daw hong dapat ipangamba ha, dito ho sa sinasabing bubunik flagi ha, o flaki ha, mula daw ho sa bansang China, abay pinakakalma ho ng palasyo ng Malacanang, wag daw maikang mangamba ha. Puro naman ho kayo ganun Inito hong COVID-19 ha, nooy novel coronavirus, sinasabi nyo rin ha, ito na wag mangamba, hindi ho yan makakarating sa atin. Sus Mariosep, puro na lang ho ganon. At yung mga reklamo ho sa atin ha, na sinasabi ho nga kung may paglabag raw ho ng karapatang mga tao, ito ho nga mga pinagagawa ho ng mga kawani ha, at opisyal ho ng Department of Health ha. Hingin pa rin ho ito sa mga positibo ho sa COVID na basta-basta na lamang daw ho kinukuha sa kanilang bahay, kung saan ibinabalik na raw ho nga abo. Sus Mariosep po, masakit ho yun para sa mga pamilyang nawala ng mga mahal sa buhay. Mukhang hindi naman ho siguro makatao yun ha. Dahil malinaw na malinaw ho yung nagiging pahayag ng Pangulong Duterte at ang kalihim ho ng kagawaran ng kalusugan na Secretary Duque na wala pa raw hong gamot sa COVID-19. Kung wala hong gamot, bakit ho kailangan ho ninyong kunin, kaladgarin yung isang nagpositibo sa COVID? Yan ho ang pag-uusapan ho natin maya-maya. At ito hong ilang mga nakausap po natin na nagbigay ho ng kanilang mga komento na sinasabi ho nila, ito ho mandatory paggamit ho ng face mask. Lahat naman ho tayo sumusunod ho rito Wala naman ho problema. Kaya lang ho may mga komento ho yung ilang mga, lalo na yung mga may alam ho sa ikangay kalusugan ho ng tao ha. May mga nakakausap po tayo, hindi lang ho isa, dalawa, tatlo o apat. Sinasabi ho nila wala naman daw problema yung pagsuot ng face mask. Ang problema lamang daw ho baka daw mapadali yung ating buhay. Kaya napatunganga ho ako Sabi ho niya sa akin, alam mo Ka Ronald, tayo ho mga tao kailangan ho natin ng malinis na hangin na pumapasok ko sa ating bibig at ilong. At siyempre, maruming hangin Kailangan ho natin yan. Yung marumi at malinis, pero pag tinakpan ho natin yung ating bibig at ilong, baka mapaaga pa ho tayo sa COVID-19. Ay, nako. Mukhang meron hong punto Yung mga nagbigay ho ng komento ho sa atin, hingil pa rin ho dito sa sinasabi ho pagsuot ho ng face mask. Ako nga, pag nagsusuot ho ako ng face mask, pakiramdam ko nahihilo ako. Oo, ganon. Sus Mariosep. Ay, nako. At bilang ho ng mga deboto ho nga pinapapasok na ho sa Quiapo Church, abay nadagdagan pa raw ho lalo.
At may mga hindi maganda balita kung saan isa na namang ho nga alkalde ho dyan sa South Cotabato ang tinambangan patay. Ay nako. At ito pa hong matindi bukod ho sa meron na ho tayong bagyo, meron na ho tayong lindol, meron pa ho tayong hindi ma-resolve ang problema sa COVID pandemic. Abay, binabantayan daw ho ngayon ang aktibidad ho ng Bulkang Bulusan. Diyan daw ho sa bayan ho ng Sorsogon. Ayon ho yan sa ating mga listener ho diyan, Sus Mariose po. Ano-ano na ho itong pumapasok ho sa atin. Samantala ho, ito hong COVID-19 cases ho sa Central Visayas. Abay, alam niyo ho ba kung ilan na ho ang bilang ho ng mga nagpositibo ho rito? Sumampa na ho sa halos 11,300. Ganon na ho karami. Grabe! Ay, nako! Samantala ho, abay, kaso ho ng COVID-19 sa Pilipinas, sa bansa ho natin. Alam nyo rin ho ba kung ilan na, Abay, pumalo na rin ho sa 51,000. Kung saan halos 1,400 daw ho ang mga bagong nadagdag. So, ang dami na. Ay, nako. At ito hong panukala, bigyan daw ho muli ng prangkisa ang ABS-CBN ng 25 taon. Abay, ibinasura na ho ng committee. Basa-basa ho muna tayo ng ating mga viewers na naka-monitor ho ngayong hapon, maulang hapon. Grabe, napakalakas ho ang ulan. Ayan, nakamonitor na ho sa atin si parang Lyudi Tobias at Eric Milyondaga. Ayan. At siyempre ang veteranong maniniyot ho ng dyaryo ng bayan, Bandera Pilipino. Ayan, si Errol Borromeo Sr. Kaya ho siya senior dahil meron na ho siyang junior. Hindi ko lamang ho alam kung ilan ho yung junior ho niya. Nandyan ho siya ngayon sa baba, Oo, nag-aantay ho sa atin. Umiinom ho ng soft drinks na kulay asol. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin ang host din ho ng opinion ng masa, si Efren Badiraga. Ayan, ito sabi naman ni paring Lyudi Tobias. So sabi niya, Sir Ronald, dito lang kami sa clubhouse ng radyo ng masa. Wait ka lang namin. Ayan. Ang sarap po ng iniinom ho nila doon, kulay asol. Lalo na ho ngayon, umuulan. Ako, sus Mariosep. Tapos, saktong-sakto, may bit-bit hong adobong kambing at kilawing kambing, si Ka Efren Faderanga. Mula ho yan sa yung kambingan ho diyan sa Oyo Road. Ang sarap po ng mga kambing dyan. Grabe. Tuloy-tuloy lang tayo. Yung mga Bulakinya, nakamonitor din sa atin ngayon, Diyan sa Bulacan, na pinamumunuan din siyempre ng masipag at wala rin hong kapagurang gobernador, Daniel Fernando. Napakasipag ho niyan. Saludo ho ako diyan. Ay nako, ito ho yung malungkot hong balita, kung saan abay tuluyan na hong ibinasura ho ng House Committee on Legislative Franchise ang panukalang gagawad ho sana gagawad ho sana sa ABS-CBN ng 25 taong prangkisa. Kaya lang ho sa boto hong 70 na yes at 11 no, kung saan dalawa ang nag-inhibit at isa naman ho ang nag-abstain, ay inaprubahan ng mga miyembro ho ng ex-officio members ng committee ang resolution ho na nagsasabing hindi daw ho dapat bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN, kung saan nabuo ho ang natura ho nga desisyon matapos magdaos ho ng 12 araw na pagdinig ho ang committee, katuwang ho ang House Committee on Good Government.
Kung saan kabilang ho sa mga isyu ho nga ipinupukol dito ho sa ABS-CBN na iisang tinalakay at hinihimay sa mga nagdaang pagdinig ho ay ang umano'y citizenship ng kanila hong chairman emeritus na si Gabby Lopez. At ito ho nga pag-i-issue ho ng Philippine Depository o receipt ayan sa mga dayuhan political bias hindi daw ho pagbabayad umano ng buwis at ito ho nga mga labor practice ng natura ho nga kumpanya. Yan ho yung mga tinalakay ho at hinimay ng ilang mga mambabatas dyan ho sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kung saan ho kahapon ho sa kanila ho nga huling pagdinig nakamonitor ho tayo kung saan bumuho ang House Committee on Legislative Franchise ng isa hong technical working group na siya hong bumabalangkas ho dito ho sa rekomendasyon ng nagsilbing basihan ho sa naganap hong butuhan ayon ho kaya Deputy Speaker Paulo Jan Garcia base ho sa sinasabing konsensus sa mga miyembro ng committee na pagkasunduan ho na ibasura ang renewal ho ng prangkisa ng ABS-CBN. Yun ho ang nakakalungkot ho nga balita kung saan marami na ho dinagsa ho ngayon ang dambuhalang istasyon ng telebisyon dyan sa EDSA, dyan sa Mother Ignacia sa Quezon City. Marami ho ang nakisimpatiya sa naging desisyon ng mababang kapulungan ng Kamara. Nakakalungkot. Pero hindi naman masabing pagsikil ho yan sa malayang pamamahayag. Marami pa namang mga networks marami pa ho mga istasyon ho ng radyo, istasyon ho ng telebisyon na pwede namang pasukan ng mga reporter, mga news anchor, lalong-lalo na ho ng mga taga-showbiz. Oo, dito naman sa radyo ng masa, welcome naman ho kayo. Sabay buhat ang upuan, ano? Ay, nako! Wala na. Ito sabi ni kasama nga Liudi Tobias, Sir Ronald, napakaganda ng audio mo Klaro ang dating ng mixer. Congrats, ayan. Yan ho yung komento sa atin ng hoso ng opinyon ng masa Tambalang Efrem Badaraga at Leo Di Tobias Tuwing araw ho yan ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Nandyan ho sila ngayon sa baba. Umiinom mo sila ng kulay asul. Nung isang araw ho kulay itim. Samantala ho, mayor ho ng South Cotabato, abay tinambangan ho kani-kanina lamang ho abay hindi na ho umabot ng ospital. Kung saan ho patay ho ang alkalde ho ng bayan ho ng Santo Niño sa South Cotabato. Matapos ho nga pagbabarilin ng mga hindi pa ho nakikilalang salarin, kung saan kinilala ho ang biktima na si Mayor Pablo Matinong. Batay ho sa impormasyon ng Police Regional Office 10, binisita raw ho ni Matinong ang isa sa kanyang infra project sa bahagi ho ng Purok Libertad, Barangay Poblasyon ng pagbabarilin ho ito. Kung saan ay sugod pa ho ang alkalde sa Dr. Lunato Clinic. Pero ho, idideklara ho itong dead on arrival. Kung saan nagpapatuloy naman ho ang investigasyon para ho matukoy ang motibo ho at ang pagkakakilanlan ho ng mga nasa likod ho ng natura ho ng krimen. Kung hindi ako nagkakamali, nasa narcolis ho ito ng Presidente Duterte, itong si Mayor Matinong. Kung hindi ako nagkakamali nababasa ko ito doon sa mga listing ho ng mga narco marami na ho nga mga itinumba at pinatay na mga alkalde na umano'y sinasabing sangkot umano sa droga. Talagang pag ganun, pag sangkot ho kayo talaga sa droga, talagang naku po.
Kaya doon sa mga gusto magbago na ho kayo. Itigil nyo na ho yung ganyang bisyo. Wala hong kapupuntahan ho yan. Kung hindi ho sementeryo, ha? Pagkabuang, ha? Oo, ha? Kung hindi ho sementeryo, pagkabuang, ha? Oo, ganun lang ho, ha? Kaya magbago na ho kayo, ha? Ay, nako. Samantala ho, bilang daw ho ng mga debotong pinapapasok na ho ngayon, ha? Diyan ho sa Quiapo Church. Abay, nadagdagan para ho lalo. Oo naman, sabi ko ho yung mga deboto, ha? Yung mga, lalo na ho ako, ha? Yung araw ho ng linggo, ha? Lagi ho kami diyan, ha? Ayan, nakakatuwa naman at binuksan na pong muli, ha? Kung saan dumarami para ho ang bilang ho ng mga debotong pinapapasok ngayon sa loob ho ng Quiapo Church. Para daw ho dumalo sa mesa ho, ha? Mula ho sa dating 10, nasa 100 na raw ho ang pinapayagang dumalo ho sa loob ng mesa mismo ng Quiapo Church. Kung saan ho, alas 4 pa lamang daw ho ng umaga ay marami na raw ho ng mga devotees ang nasa paligid daw ho ng Quiapo Church. Ayun, ha? Para ho sa misa tuwing araw ho ng Biyernes, kung saan nagsasagawa naman ng disinfection sa loob ng simbahan pagkatapos ho ng kada misa. Abay, maganda ho yan. Bago ho magsimula ang susunod ho ng misa, 50 deboto ang binayagang pumasok ho sa Quiapo Church para daw magdasal sa loob ho ng 15 minuto. Mga reporters, tawag daw kayo. Antabayan, nanonood din ang report ng ating kasama si Joseph Pulga, ha? Katitext lang ho niya, nagsagawa raw ho ng swab test, ha? Ang BGMP, yung ilang mga kawani ho ng BGMP dyan sa Lipa, Batangas. Antabayan, nanonood din ang report na yan ng ating kasamang si Joseph Pulga na hanggang ngayon ay hindi pa rin ho nakakauwi sa kanyang tahanan. Samantala ho, 2 empleyado ho ng LRT2, ha? Abay, nagpositibo sa COVID-19 kung saan tiniyak ho ng LRT, ha? O LRTE, ha? O ito ho yung Light Rail Transit Authority na hindi matutulad ang LRT Line 2, ha? Sa naging sitwasyon daw ho ng MRT Line 3. Mas marami kasi ang MRT Line 3 kung saan halos 200 mahigit yata ang mga nagpositibo. Pati ho yung mga train, ng mga driver ng train, mga tiller, at yung mga nasa depo, Sos Bar Joseph. Ito'y matapos daw ho na mabatid na positibo ho sa COVID-19 ang 2 empleyado ho ng LRT Line 2. Ayon ho kaya LRTE, ha, spokesperson attorney Hernando Cabrera, pawang office base at hindi raw ho operations line nakatalaga ang 2 nabanggit hong empleyado na nagpositibo ho sa COVID-19. Kung saan sinabi ho ni Cabrera, hindi rin anya regular ang pasok sa opisina ng mga ito, ha, dahil daw kasalukuyang umiiral ang work from home at ito ho nga skeletal working arrangement sa kanila. Paliwanag ho ni Cabrera, naka-isolate na raw ho ang 2 nga nabanggit ho nga empleyado bago pa man mabatid na positibo ho ito, ha, sa COVID-19. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Tawag ka na, Joseph. Meron pa ho tayong 5 minutong nalalabib bago ho tayo unti-unting magpapaalam, ha? Nag-aantay ho sa atin yung 2 host ng opinion ng masa. May bit-bit daw napakasarap na na adobong manghang na kambing. Sus, napakasarap po yan. Saktong-sakto ho yan. Samantala ho, Sorsogon nakabantay sa aktibidad ho ng Bulkang Bulusan, na kung saan nakaumang na ho ang Sorsogon na provincial government, sa pagresponde sa posible raw hong maging sitwasyon hingil ho sa pagbabago ho ng aktibidad ho ng Bulkang Bulusan, kung saan tiniyak ho ni Sorsogon na Gobernador Chis Escudero ang sapat hong pundo sa kalikailanganin daw hong ilikas ang mga residente.
Kung saan sinabi ho ni Escudero na nakalatag na raw ho ang kanilang mga plano hingil ho sa bulusan na response sa kabila ng COVID-19 pandemic. Naghanda na rin anya sila ng pundo para ho sila makapangalap ho ng ano ba tawag ho dito? Ano bang termino ho rito? Ayan, binabantayan ho nila ngayon itong bulkang Bulusan. Mataas na rin ang kaso dyan ng COVID dyan sa Sorsogon. Oo. Sumisidya sa akin yung partner ko. Tapos na raw yung oras ko. Ay, nako. Binabati ko nga pala ang station commander ng QCPD Station 4 dyan sa Novaliches, Quezon City, yung aking kababayan. Ang low profile na hepe ng Novaliches Police Station 4 na si Police Lieutenant Colonel Hector Amancia. Magkakaroon ho sila ng programa ho rito sa radyo ng masa once a week ko yan Kanina kausap ko yung kanyang pulis. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Samantala ho, isa hong mambabatas na may akda raw ho ng pagbibigay prangkisa ng ABS-CBN, abay umatras na rin. Bakit ho kaya? Pati ho yung suhulan, Sus Mariosep po. Totoo kaya yung 2 milyong suhol ng ABS-CBN? Ayun ho yan kay Congressman Eric Yap, oo. Nung nakaraang araw. Dapat pangalanan ho niya kung sino-sino yung mga emisaryo na yun, hindi, pangit ho yung, mahirap po yung fake news. May kaso mo yung fake news, 1 milyong piso, at 2 buwang pagkakakukulong, kung hindi ako nagkakamali, yan ho yung palagiang sinasabi, ng Task Force Shield Commander, Police Brigadier General Guillermo Illasar, dapat pagalanan ho ni Congressman Eric Yap kung sino ho yung nag-alok sa kanya ng 200 milyong suhol para ho pumabaw. Ang problema nga ho wala na. Mukhang hindi na ho maagapan. At binubuliglig na ho ngayon ang presidente nga Duterte. Ay nako, Kongreso na ho yung nag-desisyon. Bakit ho yung presidente ho yung buligligin ho ninyo? Tuloy-tuloy lang tayo. Samantala ho, isa pa hong kongresista na may akda raw ho ng pagbibigay ho prangkisa sa Lopez Lead ABS-CBN ang umatras sa pagbibigay suporta ho sa Dambuhala ho network. Sa naging pagdinig ho ng House Committee on Legislative Franchise and Good Government and Public Accountability, binawi ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Paduano ang kanya ho mga co-authorship sa House Bill number 3173 na sinasabi hong naglalayong bigyan ng 25 taong prangkisa ang ABS-CBN. Ayon ho kaya Paduano, naging eye-opener daw ho, hindi lamang para sa kanya at iba pa ho mga mambabatas, kundi maging sa publiko ang 12 pagdinig ng prangkisa ng broadcast network kung saan humingi ho ng paumanhin si Paduana kay Parañaque City City Representative Joy Tambunting, ang pangunahing may akda ho ng House Bill number 3173 at maging sa mga opisyal ho ng Lopez Lead Broadcast Company. Bago si Salo nauna na hong umatras si kabayan Representative Ron Salo sa pagiging may akda ho ng House Bill 6901 na naglalayong magbigay prangkisa dito ho sa ABS-CBN. Katwiran ho ni Salo, hindi napatunayan ng ABS-CBN na hindi totoo ang aligasyong ibinibintang ho sa kanila. Ay nako. Meron pa ho tayong 2 minutong nalalabi bago ho tayo unti-unti nga magpapaalam. Antabayanan pa rin ho natin ang report na ating kasama si Joseph Pulga kung saan nagkaroon daw ho ngayon ng
swab test sa ilang mga kawani ho ng BGMP dyan sa Batangas. Tawag ka na, Joseph. At ito hong maganda pag-usapan ho itong 200 milyong suhulan na sinasabi ho ni Congressman Eric Yap Hindi ko lang ho natin alam kung totoo ho itong sinasabi ho ni ECT-CIS Party List, Congressman Eric Yap, na sinasabing sinuhulan siya ng 200 milyon ng ABS-CBN para daw pumabor sa natura hong butuhan ng renewal ng prangkisa ho ng network. Sinasabi ho natanggap daw niya ang tawag 2 linggo May mga 2 linggo na raw ho yata nakalipas. Ayon ho yan sa mambabatas. Pero ayon ho sa kanya, hindi niya agad isiniwalat dahil hindi raw siya sigurado kung taga ABS-CBN ang nag-utos o yung tumawag ho sa kanya. Kung totoo ang expose na ito ni Congressman niya, bakit hindi ho niya banggitin ang pangalan ho nung caller kung sino-sino man ho yan dapat pangalanan mo, Congressman gawin mo pang tawag nito, gawin mo pang manghula yung tao dapat pangalanan mo kung sino man ho yung tao na yan para ho magkaalaman. Mahirap po yung mga ganitong akusasyon Akala mo ba naman hindi rin biro yung halagang binanggit nyo ho dito 200 milyong piso para lang ho pumabor ho kayo Abay, dapat ho mag-imbestiga dito ang Kongreso. Ay nako, mahirap po yung ganito. Wala na ho tayong oras, kinakalabit na ho tayo Ayan, nakamonitor ho sa atin ngayon ngayong maulang hapon ang huso ng huntahan ng masa na si Rolando Mihila o si Derek Buji Mihila. Ayan, sabi niya, watching. Ayan, ganon din si Errol. Di nabanggit ko na si Padi Wala na ho tayong oras. May mga nag-aantay ho sa baba ho ng studio. Ayan, nakamonitor na ho sa atin si Weng Soriano Onyate, yung ating OFW, masugid ho nga taga-subaybay ng programang Walang Personalan. Ayan, sabi niya, watching po here in Jeddah, Saudi Arabia. Afternoon, Pinas, mainit na umaga, Saudi. Ayan. Speaking of Saudi, lumapag na kanina yung aeroplano kung saan lulan ho dito yung ilang bangkay ho ng mga Pilipino na nasawi ho dahil sa COVID dyan sa bansang Saudi. Oo, lumapag na ho kanina lamang na monitor ko ho yung report kanina. Ito sabi ni Weng Soriano Onyate, so sad lang po sa mga empleyado ng ABS-CBN but justice is served po Thanks sa 70 congressman na bumoto ng yes to denied the franchise. Nakikiramay si Rowena Weng Soriano Onyate. Sasabihin na naman, bagsikil na naman ho ito sa malayang pamamayaga. Hindi ho ganon. Marami hong network. Ito ho, problema ho ito Unang-una na ho yung hindi makataruang pagbabayad ho ng buwes kinumpara ho yung GMA7 at ABS-CBN Ang dami yung butas na nakita ho ang Kongreso. Oo Hindi ho ito pagsikil sa malayang pamayag Malinaw ho yan. Wala na tayong oras na ho para tayo ho pansamantalang magpapaalam at tayo ho muling magbabalik bukas. Salamat po sa inyong pagtangkilik at siyempre pagsubaybay. Ang inyo hong lingkod Ronald Bula, kagapay niyo po sa serbisyo publiko ay kasapi ho ng KBPO ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Nag-iiwan ho ng isang God is good all the time. Sumain niyo ho ang pagpapala. Kaya bye-bye. Dahil may nag-aantay na ho sa akin sa baba, umiinom ho ng kulay asul.
Ngayon, inyo nang mapapakinggan ang programang walang personalang trabaho lang anytime, anywhere, worldwide. Basta't may internet, pwede ka nang tumutok saan mang dako. May napapanahong mga balita, buhat sa lokal, national at international. Bibigyan daan din ang mga pagbati mula sa inyong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Sapagkat ang palatungtunang ito ay para din sa ating mga kababayang OFW. Ito na ang inyong pagkakataon. Reklamo, sumbong, isyu at mga balita na mula pa sa ibang bansa. Madali na may papaabot sa bawat Pilipino. Pwede rin ulit-uliting panoorin sa YouTube. I-type lang ang Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. Walang personalang trabaho lang, online net radio. Kasama ang kakampi nyo sa radyo, veteranong broadcaster, Ronald Mula. Ngayon, inyo nang mapapakinggan ang programang walang... Ngayon,